araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Paul. At ngayon ay samahan niyo ako kasama ng aking mga kagrupo na ipakita ang aming presentasyon patungkol sa mga karatula sa lansangan at kung paano ito konektado sa konsepto ng linguistic landscape. Ang linguistic landscape o tinatawag ding tanawing linguistiko ay isang konsepto na tumutukoy sa lahat ng karatula, anunsyo at mga tekstong makikita sa pampublikong espasyo. Mula sa mga pangalan ng kalye, mga babala sa kalsada, mga billboards, hanggang sa mga tarpaulin at pader na may mga nakasulat na mensahe. Ang mga ito ay hindi lamang basta mga palatandaan na nagbibigay direksyon o impormasyon sa atin. Dahil ipinapakita rin nila kung paano ginagamit ang wika sa lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw nating mga buhay. Sa presentasyong ito, aming tatalakayin ang mga karatula sa lansangan na maaaring kontrobersyal, mali ang wika at kakaiba ang pagkabuo. Gamit ang aming 7 halimbawa ay susuriin namin ang teksto, grafiko, kulay, layunin at mensahe ng bawat karatula. Higit pa rito ay susuriin din namin kung paano ang mga ganitong karatula ay naglalarawan ng mas malalim na isyong panlipunan, tulad ng kakulangan sa tamang wika sa pampublikong espasyo, hindi standard na disenyo o kawalan ng regulasyon sa karatula. At sa pamamagitan nito ay layunin naming magbigay ng masusing pag-unawa at mungkahi para sa pagpapabuti ng komunikasyon sa ating mga lansangan. At ngayon ay may nahanap ang aking isang kasama na si Ryan. Kaya Ryan, pasok! Ang karatulang ito ay nagpapakita ng yield to fence. Sign ito ay nabibilang na regulatory at up-down signage na karatula na nag-uutos sa mga cyclist at drivers na magbibigay daan para sa mga pedestrian. Ginagamit ang shorthand na fence para sa mga pedestrian at makikita sa sign ang icon ng cyclist na nagpapakitang ito ay pangunahing paalala para sa mga nagbibisikleta. May mga puting regulatory design at itim na text para sa malinaw na visibility, habang ang pictogram ay universal kaya madaling maunawaan ng mga karamihan. Layunin ng karatulang ito na irregular ang galaw ng sasakyan at bigyan priority ang mga taong naglalakad, lalong-lalo na ang mga nagbibisikleta sa lugar na maaaring maraming tao. Ang pangunahing mensahe nito ay magbigay o magbagal at magbigay daan para sa mga taong naglalakad at mga taong nagbibisikleta. Bilang pagsunod sa traffic rules, ipinapakita rin ng signage ng urban concerns tulad ng pedestrian safety, shared space ng bikers at walkers, at impluwensya ng modernong US-style image. Ang bus stop sign ay isang regulatory sign na nagpapaliwanag kung saan hihinto at sasakay ang mga pasahero. Makikita sa pictogram ng bus na malinaw ang teksto na standard sa mga public transportation sign upang madali itong makilala ng mga commuter. Ngunit kung makikita natin, ito ay may vandalismo na at medyo madumi. Bilang bahagi ng top-down linguistic landscape, ang signage na ito ay nagpapakita ng kontrol at organisasyon ng pamahalaan sa daloy ng transportasyon. Tinutulungan nitong panatilihin na ang maayos na sistema ng sasakyan at maiwasan ang hindi otorisadong paghinto ng mga bus sa kalsada. Ang karatulang ito ay tumutukoy bilang babala sa intersection plus bawal pumarada ay isang dalawang layunin upang bigyan ng babala ang mga motorista sa isang pamarating na intersection at ipagbawal ang pagparada sa lugar na iyon. Ang karatlas na bahagi ng karatula ay nagtatampok ng isang purong simbolo na kumakatawan sa isang intersection, habang ang ibabang bahagi ay nagpapakita ng bawal pumarada na may kasamang kaliwa kanang araw. Parehong ipinapakita sa
malinaw na fraction na angle. Sa grapikong aspekto, ang karatula ay naglalaman ng isang pulang taksulok na icon ng T-intersection na kilala sa buong mundo bilang isang international na simbolo ng babala at isang P sa isang slash na icon na universal bilang nauunawaan na nangangahulugang bawal pumarada. Ang kombinasyon ng simbolo at teksto ay lumilikha ng layered semiotic kasama sa skema na kulay ang isang pulang pagsulok na sumusunod sa mga pamantayan ng babala. Ay may tatak na no parking, bike lane ay isang karaniwang karatulang naglalayong kontrolin ang trapiko at kaguyod ang kaligtasan. Ang tekstong nito ay diretsahan gamit ang no parking, bike lane upang iparating ang mensahe ng malinaw at direkta. Pinagsasama ang dalawang regulasyon sa isang karatula kasama sa mga graphics ang karaniwang P na may cross upang ipahiwatig na ang bawat pumaparada at ang dilaw na bilog na icon ng bisikleta upang magbigay ng visual ng paghiwatig sa mga siklista na ginagawang madaling maintindihan kahit walang teksto. Ang kulay ay gumagamit ng pula at puti para sa section na no parking na sumusunod sa mga pamantayan ng kulay ng regulasyon at isang dilaw na bilog para sa simbolo ng bisikleta upang magsilbing pamala o ubay. Bagamat layunin ng kontrast ay para sa kalinawan, ang pagsasama ng dalawang karatula ay maaaring magmukhang clutter. Layunin ng karatula na kontrolin ang mga paradahan sa kilid ng daan, protektahan ang mga itinalagang bike lane, at regular na paggalaw ng mga motorista at siklista. May mga mensahe na tulad ng bawal mag-park at may mga bike lane, irespeto ang espasyo ng cyclist. Bilang isang karatula ng regulasyon, nagtatakda na ito ng mga patakaran ng kalsada na nagpapakita ng isang layered ng linguistic landscape kung saan ang pedestrian, sasakyan at siklista ay may makakasamang nabubuhay sa urban na lugar. Gayunpaman, binibigyan din ito ang mga isyong panlipunan tulad ng kakulangan ng disiplina sa paradahan, ang mga pangangailangan para sa mas ligtas na infrastruktura ng bike at mga kahalagahan ng mga bike lane sa pasilid ng urban na lugar habang kinikilala na ang mixed signal ay maaaring magdulot ng kalituhan. Ang karatulang ito ay pedestrian crossing sign na nagsasabing may tawiran sa lugar at dapat magbagal ang mga sasakyang dumadaan. Makikita rito ang larawan ng dalawang taong naglalakad. Sa loob ng dilaw na bilog, kaya madaling maunawaan kahit walang salita. Ginagamit ang dilaw at itim dahil mabilis itong makita ng mga driver, lalong-lalo na kapag gabi. Mahalaga ang ganitong signage para maiwasan ang aksidente at bigyang daan ang mga taong naglalakad. Pinapakita rito na may patakaran sa kalsada na dapat sundin para maging ligtas ang lahat ng mga taong tumatawid. Sa simpleng pagkakabit ng sign na ito ay pinapaalala ng mga motorista na hindi lang sasakyan ang gumagamit ng daan kundi ang mga taong tumatawid. Ang school crossing na karatula ay isang warning sign na karaniwang makikita malapit sa paaralan upang ipaalala sa mga driver na magbagal at mag-ingat dahil sa mga batang tumatawid. Makikita sa sign ang pictogram ng dalawang batang naglalakad na isang universal na symbol para sa mga children crossing. Ngunit sa larawan ay medyo upas na kaya nababawasan ang visibility nito. Ang dilaw na diamond shape ay standard para sa warning sign at ang itim na teksto ay dapat nagbibigay ng high contrast ngunit naapektuhan ng dumi at pagkupas. Layunin ng sign na protektahan ang mga estudyanteng madalas tumatawid lalo na sa oras ng uwian.
at magbibigay ng babala sa drivers na mataas ang pedestrian presence sa lugar. Bilang isang regulatory sign mula sa otoridad, bahagi ito ng top-down signage sa linguistic landscape. Ngunit ipinapakita rin ang kupas na kondisyon at ang kakulangan sa regular na maintenance ng public signs. Dahil dito, lumilitaw ang mga isyong panlipunan tulad ng road safety risk para sa mga bata at panganib sa pedestrian dahil sa mahinang visibility ng signage at kakulangan sa regular na maintenance. Makikita natin ang intersection warning sign na may itim na cross sa loob ng pulang triangle ay isang universal traffic symbol na isang uri ng karatulang regulatory na nagbibigay ng babala na may paparating na intersection. Sa bahagi ng teksto, makikita natin na walang anumang words ang karatulang ito. Isa ito sa mga universal traffic symbols, kaya kahit hindi marunong magbasa ng isang motorista, maiintindihan pa rin niya ang ibig sabihin nito base sa simbolo. Pagdating sa kulay at disenyo, ang pulang triangle ay nagsasaad ng panganib. Ang puting background ay para sa visibility at ang mga itim na simbolo ay para sa high contrast. Layunin nitong paalalahanan ng mga motorista na mag-ingat at magbagal. Lalo na dahil madilim ang lugar sa larawan. Isa itong opisyal na top-down signage mula sa Traffic Authority at nagpapakita ng mga isyong panlipunan tulad ng pagpapangailangan sa road safety, maayos na street lighting at mas maayos na urban planning. Bilang pagtatapos ng aming presentasyon, malinaw nating nakita na ang mga karatula at babala sa paligid natin ay hindi lamang simpleng marka sa kalsada. Ang bawat teksto, kulay, simbolo at disenyo ay bahagi ng linguistic landscape na humuhubog sa galaw, gawi at kultura ng mga tao sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga street at road signs, ay mas nauunawaan natin na kung paano ginagamit ang wika para magbigay direksyon, magregula ng kilos at maghatid ng mensahe tungkol sa kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang wika ay buhay, nakikita at nararanasan sa pang-araw-araw. Hanggang sa muli, paalam!